commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing.
reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will I will worship you. I will worship. I will worship you. Good morning po mga kapatid. Ako pong muli, Pastor Lito De Leon of WOW, Without Walls Ministries. There are a lot of stories that we know with regards to people who suffered failures, and as a result, some of them took their lives. Take the case of what we read in the papers, wherein a wealthy businessman committed suicide when his business was hit by the global financial crisis. There was also a report of a guy who flunked the bar exams and committed suicide too. Another one po, isang lalaki nagpakamatay dahil binasted ng kanyang nililigawan. What? Ganun lang? How sad naman mga kapatid. Wala na bang ibang babae dyan? On the other hand, we know people nakaranas ng failure, ngunit hindi sila nagpa-apekto. Bagkus, ginamit nila ang failure as a challenge to become successful in their field of endeavor. Some of them are familiar to us, like Albert Einstein. Noon pong bata pa siya, ang akala ng kanyang parents mentally retarded dahil ang bababa ng kanyang grades. Ngunit, what we know, siya isa sa mga tanyag na scientist na ating nalaman. Amen. Bill Gates, don't you know that he was a college dropout? However, became the founder of Microsoft and one of the richest man in the world. 100 billion worth of asset. Wow. Pag kinonvert natin sa peso, 500 billion. Paano mo bibilangin yan? Michael Jordan, tinanggal siya sa basketball team during high school dahil ayon sa kanyang coach, kulang daw siya sa skill. Sa ngayon, pinakamatanyag na basketball player sa ating panahon. Harlan Sanders, noong 6 years old po siya, naulila sa ama. Tumigil sa pag-aaral at nang mag-asawa ang kanyang nanay, minaltrato siya ng kanyang stepfather. Anong ginawa niya? Lumayas po siya at lahat ng uri ng trabaho pinasok niya. Naging tubero, naging karpentero, naging salesman ng insurance, naging fireman, naging farmer. At nung pong siya 65 years old, mula sa kanyang natanggap na $100 sa SSS, ginamit niya yung recipe
ng manok na natutuhan niya sa kanyang nanay at ibinenta ito sa mga restaurant. Lahat po, mahigit 1,000 restaurant ni-reject yung kanyang recipe. Tumigil po ba siya? Hindi. Ang ginawa niyo po, siya nagluto ng manok base sa recipe ng kanyang nanay, ibinenta niya sa kaibigan, sa mga kapitbahay, at sa mga kakilala. Ano po ngayon ang KFC? Isang global corporation and one of the greatest fast food chain in the world. Now, what do these people have in common? They all fail, but not become a failure. Why? Because they did not give up. That separates people who fail from people who are failures who committed suicide. Wala pong makakapagsabi dito in one way or another hindi nakaranas ng pagkabigo. Amen po ba? People fails in school, fail in marriage, fail in parenting, fail in their careers, and many fail the Lord. Ngunit ang tanong ko po ay hindi kung gaano kahapdi at kabigat ng failures, kundi kung gaano kabuti at kagaling at kaepektibo ang response natin dito. A good example na ating matutunghayan ay tungkol sa dalawang disciple ni Jesus, si Simon Peter at si Judas Iscariot. All of us perhaps know the story. These two men failed Jesus Christ as their Lord. Peter by denying Jesus, and Judas Iscariot by betraying Jesus his Lord. But Judas ends up a failure by drowning so deep in despair that he committed suicide. On the other hand, Simon Peter, nalampasan po niya ang failure at siya ang pinagkatiwalaan ng mahalagang papel bilang leader ng early church ng Jerusalem. What then made the difference between failing and being a failure? The verses that we are going to read this morning ang magbibigay ng kasagutan kung anong pagkakaiba sa dalawa na yan. Ngunit bago ko po basahin, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon Diyos, dakila at makapangyarihan, salamat Lord uli ang sa pribilehiyo na ito na binigay mo na maipahayag ko ang salita mo, Panginoon. Salita nagbibigay ng buhay, salita nagbibigay ng kalakasan at tiwala sa iyo, Lord God. Salamat, Espiritu Santo na siyang gabay at patnubay. Puspusin mo ako, Lord God, as we commit our time together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Basahin po natin ang ating talata na matatagpuan sa Luke 22, verse 31 to 34. Si Jesus po ang nagsasalita. Sabi po niya rito, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you turn back, strengthen your brothers. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pong nangyayari dito? Let me give you a little background. What is happening here? Nang kausapin po ni Jesus si Simon Peter, nangyari po ito pagkatapos ng kanilang Last Supper. Ito rin po ang oras kung saan si Judas Iscariot ay kaalis lang upang ipagkaloob si Jesus sa kanyang kaaway. Ito rin po ang oras kung saan ang mga disipulo ay nagtatalo-talo kung sinong kanila ang greatest in the kingdom. Among the 12 disciples of Jesus, 3 po ang malapit sa kanya. Peter, James, and John. Silang 3 lang po ang nakakahimlay sa kandungan ni Jesus. Kung kaya't nang kausapin ni Jesus si Peter, punong-puno siya nagpagmamahal. He was overwhelmed with love for Peter at tinitigan niya si Pedro. Simon, Simon, Satan has asked for you that he may sift you. Kapatid, Satan wants to use our failure to drag us down. By the way,
this verse would reveal that the devil could never ever hurt us without God's permission. Hindi niya kaya tayo salingin at saktan. Kailangan humingi muna sa permiso. Ngunit si Lord, hindi tayo pababayaan. Amen? Jesus is not only speaking to Peter, but to all disciples as well. Meaning, all of the disciples will be sifted also. That's what Jesus is saying here. Let's stop for a moment and ask ourselves. Sa isang scenario, ipagpalagay po ninyo, Jesus, nakatayo sa harapan mo. Tinitigan ka at pinaramdam ang marundog niyang pagmamahal sa iyo, na halos luhaan siya sa kanyang mga mata. At ang sasabihin sa iyo, I have given Satan permission to sift you as wheat. Wow. Alam niyo po ba what it means to be sifted? It means to separate and eventually to be born in the hell of fire. Farmers used to sift the grain to separate the wheat from the chaff. Yung butil, hinihiwalay dun sa ipa. In the island of Samaria and the province of Romblon, where I grew up, I experienced doing this. Amen. Matapos pong anihin ang palay, ang gagawin po ng magsasaka, sinasako ito, inaakyat sa isang temporary makeshift kung saan doon sa taas may landing area. May isang tao doon, may hawak na bilao. Nilalagay sa bilao ito, at kapag pag humihip na ng hangin, hindi po pwedeng gawin ito pag walang hangin. So kapag humihip ang hangin, binubuhos po ito sa baba, kung saan mayroon doon malaking banig. 3 siguro banig na lakay doon para hindi kumala. At ito, kapatid, ay binubuhos, humihiwalay ang ipa sapagkat maganito at lumalayo. Ano pong ginagawa sa butil? Sinasakong muli at ginigilid para maging bigas. Doon po sa probinsya namin, walang gilingan. Kaya meron doon tawag yusong, kahoy na bilog, na matigas, tapos may butas. Tapos binibuhos doon yung palay, tapos binabayo namin. Kaya mga tao po doon, maraming kalso sa kamay. Ano pong nangyayari sa iba? Sinusunog po ito dahil wala ng silbi. Amen? What Jesus is saying here, mga kapatid, Peter, you're going to fail me. At bibigyan ko ng permiso si Satanas na ihiwalay ka sa akin upang ikaw ay wasakin. Ang plano niya, gagamitin ang failure mo upang ikaw ibagsak, hilahin palayo sa akin hanggang maranasan mo ang discouragement, despair, kalungkutan, at kung hindi mo na kayang dalhin at batahin ang iyong paghirap, ikaw ay magpapakamatay. Yan ang plano niya. Mga kapatid, you need to remember na mahal tayo ng Diyos. Amen. Gaya ng pagmamahal niya kay Peter. Yet, Jesus allows the devil to sift Peter. And He allows the devil to sift you also. Why? Because the testing of our faith is precious to the Lord. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsubok sa inyong pananalig, dito magkakaroon purifications ng ating faith. Dito mapapatunayan ng Diyos kung gaano katatag ang faith mo na kinalulugdan niya. Gaya po ng isang barko, hindi mapapatunayan ang barko kung gaano kalakas at katibay kung ito ay nakaangkla lang sa daungan. Kinakailangang ilayag ito sa gitna ng humahagupit na bagyo at unos at alon ng karagatan bago mapatunayang matibay at matatag ito. Yan po ang ginagawa sa atin ng Diyos kapag tayo pinaparanas ng mga pagsubok. Amen. Patuloy po tayo sa verse 32. Sabi po ng Kristo rito, verse 32, But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Wow. In other words, kapatid, Jesus can cause your failure to lift you up. Gaya na nakikita na ni Jesus kay Peter, every one of us in some way will fail Jesus. Amen. Ngunit hindi siya nag-give up kay Peter at hindi niya tinakwil si Peter. Alam ko, Pedro, you're going to fail me by denying me. Ngunit ipagdadasal ko sa aking Ama na ikaw ay patatagin sa iyong pananalig mo sa akin ay hindi masira.
Hindi po sinabi ni Jesus na pinigil ko si Satanas sa hiling na ihiwalay ka sa akin dahil mahal kita. Ang sinabi ko, ipagdadasal kita na hindi ka bibiguin na yung pananalig. Ganyan po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kapag tayo nakaranas ng kabiguan at pasakit sa buhay, nagdadasal po siya sa ating Ama. Patuloy po tayo. Verse 3. Ang sabi po rito, and when you have but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. And when you turn back, when you return to me, hindi niya sinabing if, but when. It means Jesus looks through Peter's failures as if to say, Peter, you will get past your failures. In fact, it will be through this failure that you will return to me a different man. A humbled man, a man who understands and teaches to depend more on God. Pagtuloy po tayo. Verse 33. Sabi po rito, but he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Wow. Dito po sa Matthew, mas maganda po kasi kumpleto po yung sinasabi niya roon kakausap yung mga lahat ng disipulo. Sabi po rito sa Matthew, basahin ko po, Matthew 26 verse 31. Sabi po rito, then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. I tell you the truth. Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. And all the other disciples said the same. Ano pong sagot ni Peter? Maaring bawat isa sa kanila ay ikakahiya ka. Ngunit iba ako. Mas mahal kita kumpara sa lahat ng kasama ko na disipulo. Yabang ni Peter, di ba? Ngunit ano pong nangyari? He denies Jesus 3 times. Amen? Fast forward po tayo. Past death of Jesus, past his resurrection, and in the shores of Galilee, kung saan nangako si Jesus na makikita sila habang sila ay nag-almusal, ito po ang sinabi ni Jesus. At tinatanong po si Peter 3 times kung siya'y minamahal niya. First time po sabi niya, Simon, Simon Peter, do you love me? Feed my lambs. Simon, Simon Peter, do you love me? Take care of my sheep. At ito po sa pangatlong tanong, at ito po ang sabi niya, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Ano pong napansin nyo sa sagot ni Peter? The third time that said to him, Simon, son of John, do you love me? Do you notice the difference between Peter's reply? Dati, Lord, I will never deny you. Now, it's, Lord, you know all things. Nawala po ang yabang niya. Imbis na itaas muli ang kanyang sarili at magyabang na naman ng mga bagay na hindi totoo. Kapatid, nagpakatotoo na siya. Nakafocus na siya ngayon sa sagot ng makapangyarihang Diyos, an all-knowing God, na hindi niya kayang pagyabangan sapagkat walang mangyayari at mabubuko lamang siya. At dahil dito, si Peter po ay lalong naging malapit kay Jesus matapos ipakita ng Diyos ang kanyang kahinaan. Amen? Ngunit ang pinakamahalaga po na nakita ko sa
senaryo na ito, kapatid, lalong nagtiwala si Pedro kay Jesus. Imbis na magtiwala sa kanyang sarili, ganyan po ang nagagawa ng pagsubok na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin. Mga kapatid, hinahayaan po tayo ng Diyos na isalang sa mahigpit na pagsubok. Halimbawa, itong pandemic na nangyayari sa atin, kung saan walang magawa ang tao. Ako po ay naniniwala, ipinapakita sa tao na wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Wala po tayong pagyayabang, kundi magpakumbaba, magdasal, at ibalik muli ang pagtitiwala sa Kanya. Patuloy po tayo sa verse 32. Basahin ko po muli doon sa main verse natin. Verse 32 sabi niya, "And when you have turned back to me, strengthen your brothers." Wow! One of the most amazing things about failure is that Jesus calls people to help others who fail. Ang utos ni Jesus kay Pedro, i-encourage at patatagin ang nakakaranas din ng pagkabigo gaya ng dinanas niya. Can you imagine Peter is saying here, just a scenario, "Lord, hindi ako karapat dapat. Tingnan mo nga ang ginawa ko, kapalpakan. Ako ang pinakamayabang sa grupo. Sinumpa kong kailanman hindi kita iiwanan sa gigipitan. Ito man ay mga hulugan ng aking kamatayan. Ngunit anong ginawa ko? Itinakwil kita. 3 beses pa. Paano ang isang mahina na gaya ko ay patatagin ang iba? O nga naman ano? The point that Jesus would like to impress upon Peter's heart, mga kapatid, kaya mong patatagin sila sapagat alam mo what it's like to fail. Alam mo kung paano nakaranas ng failure at alam mo kung paano ka nakabangon. Amen? Alam niyo po, 2 klase ng tao ang may sasabihin sa iyo when we fail. Ang una, yun pong tao nagkukundina at magsasabi, "Bakit mo nagawa yun? Hindi ko akalain na gagawin mo yun, kapatid. Ngayon, kilala kitang lubusan. Mula ngayon, hindi na kita pagkakatiwalaan." Pangalawang tao, sasabihin, "Mabuti nga nangyari sa iyo." Ito po ang pangatlo. Ang tao magsasabi na may awa, may mercy. Alam mo, kapatid, nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Galing ako diyan sa sitwasyong dinaranas mo ngayon. Ang nararamdaman ko at nararamdaman mo, pareho-pareho. Hayaan mong tulungan kita sa sitwasyon mo. Kung tatanong ko kayo, mga kapatid, saan po kayo sa 2 klaseng tao? Ikaw ba yung nagkukondina at sasabihin, "Mabuti nga sa'yo"? O yung pangalawa na, tutulungan mo isang tao with so much sympathy at iparamdam mo ang iyong pag-ibig at concern sa Kanya. Ang panawagan po ni Jesus kay Pedro ay hindi lang para sa mga disipulo, kundi panawagan ito sa lahat natin. Amen? As we conclude, ang mga failures po natin ay naging sanhi ng ating sufferings. These are unpleasant things. Hindi po ito kalugod-lugod. Minsan po galing sa Diyos. Minsan naman galing sa ating maling desisyon. At kung minsan, galing sa mga taong nakapaligid sa atin. But no matter where the suffering comes, God is interceding before the Father in heaven in our behalf. Pinatunayan po niya ito kay Peter sa ating natunghayang mensahe sa umagang ito. Mga kapatid, hinahayaan po tayo ng Diyos na isalang sa mahigpit na pagsubok gaya halimbawa nitong pandemic na nararasan ngayon ng ating bansa at ng buong mundo. At tinatanong ko po si Lord, "Lord, ito bang mahigpit na pagsubok na aming naranasan ngayon, dahilan po pa, Lord, na ang tao ay naging hambog, naging palalo,
dahil sa nagawa nilang achievement, mga invention, advancement sa teknolohiya, kung kaya't nagtitiwala ang tao sa kanilang sariling kakayahan at para bagang ikaw Diyos, ikaw Lord ay sinasantabi na nila at ito'y maging sanhi upang makalimutan nila ang Diyos. Ito bupang pandemic na ito ang ginagamit mong instrumento gaya ng isang megahon upang gisingin mo ang tao nang sa gayon maipakita mo ang kahinaan ng tao na wala silang magawa at may pagyabang sa isang makapangyarihan Diyos, kundi magpakumbaba, magdasal at magtiwala muli sa Diyos. Ngunit, the good news kapatid, kaya itong salta ng Diyos ginawang magandang balita, kapatid, still, God is good. Amen? God is good. Mabuti pa rin ang Diyos in spite of man's failure to his Creator. Gaya po ng ginawa ni Jesus kay Pedro, patuloy yung pinagdadasal po tayo sa Diyos Amang nasa langit. Jesus is still interceding on our behalf hanggang mapagtagumpayan natin at malampasan natin ang mahigpit na struggles at pagsubok na nararanasan natin sa ngayong panahon. Praise the Lord! Magdasal po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa mensahe mo na minsan pa, Lord God, na Lord, ipinakita mo ang kahinaan ng tao na wala kaming magagawa, Lord God, sa mga problemang dumarating sa iyo. Wala kaming may pagyayabang, kundi magpakumbaba, Panginoon, at ibalik ang pagtitiwala sa iyo, Lord God. Salamat, Lord, na sinamahan mo kami, Lord God. Lord, hinihiling ko ng bawat makinig ng mensaheng ito ay pagpalain mo, Lord God. Lord, salamat sa kapayapaan, nagmumula lamang sa iyo na ibigay mo sa aming mga anak mo. Kapayapaan na ikaw lang ang kayang magbigay at kapayapaan na hindi kayang agawin ng mundo, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito. We ask this in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen, amen, and amen.